Ngayong araw ay susubukan ulit nating umakyat sa Daang Kalikasan. Ang huling punta natin dito ay noong last November 1, 2024 pa at hanggang sa bungad lang ang narating natin dahil may iba pa akong pinuntahan. So bali sumaglit lang tayo dito at hindi natin napasyalan ang kabuuan ng Daang Kalikasan. Tumigil muna tayo sa lugar na to para makita natin yung mga nakatanim na dito. So ayun, ang mga bumungad sa atin ay mga pine trees. Tapos may mga nyog sila. Tapos yung iba, hindi tayo pamilyar sa mga puno na to pero pagkakalam ko mga forest trees ito eh. Ang lugar na ito ay sakop pa rin ng mga tarim. Bali, tama lang na dapat mas maraming puno ang mga nakalagay dito para mas lalong malamig ang simoy ng hangin dito. Okay, let's go! Gusto ko lang po ipaalam sa publiko na hindi pa po open ang Daang Kalikasan. Meron po akong dinaanang proseso para makapasok po dito. Kaya hindi ko po ina-advise na pumunta po kayo dito. Sobrang higpit po nung nagbabantay sa checkpoint. Kailangan mo nang tawagan si Hepe o kaya si Mayora para makahingi ka ng permiso. Kaya naisipan nating tawagan si Mayora Jensen. At ayun, pinahintulutan niya tayo makapasok dito. Salamat Mayora ha. God bless po. Shoutout na rin po kay Sir yung nagbabantay sa checkpoint. Sumasaludo po ako sa inyo dahil ginagawa nyo lang po ang tungkulin ninyo kung bakit hindi nyo kaagad ako pinapasok. Yung unang punta natin dito, sinabi ko lang sa checkpoint yung nagbabantay doon na mga tarim ang bayan ko. Pero ngayon kasi, sabi nung ngayon, yung kasalukuyang nagbabantay, sabi niya marami raw nagpapanggap. Kaya hinigpitan na nila. Nandito na pala tayo sa part ng boundary ng mga tarim at ng Zambales. Almost tapos na yung yung sa mga tarim. Konting-konti na lang ang tatapusin para magdudugtong na sila. May nakausap tayo dito kanina pero hindi na lang natin papangalanan. Kasi tinanong natin kung matagal pa ba bago matapos ito. Pero ang sagot niya, oo. Pero malalaman natin mamaya kung ano nga ba ang dahilan kung bakit matagal pa. Nandito na tayo sa part ng Zambales. Marami pa palang dapat gawin dito sa part ng Zambales. Medyo matarik yung parte na to na malubak dahil nga wala pa siyang semento. Hindi lang halata sa video. Medyo ramdam natin yung lamig dito sa parte na to. Masalo to, mahangin siya, tapos makulimlim. Nag-enjoy naman ako sa biyahe kong ito kahit na mag-isa lang ako. Huminto tayo saglit dito sa parte na to dahil nga natagtag tayo sa biyahe. Masyadong malubak kasi.
Ngayon ko masasabi na talagang matagal pa nga ito matatapos. Hindi pa talaga ready ang part ng Zambales dahil marami pa talagang gagawin dito. Dito ulit nag-uumpisa yung semento. Kumbaga putol-putol siya. Ngayon ko lang na-realize na magkaiba pala ng siniri o itsura ng mga tarim sa Zambales. Ang mga tarim kasi overlooking dahil nga nasa ibabaw ka ng bundok. Pero pagdating mo pala dito sa Zambales ay gubat naman. Huminto ulit tayo dito para magpahinga kahit saglit. So ayun, pagtapos magpahinga, biyahe ulit. Maganda na ulit ang takbo natin dito dahil sementado na naman. Meron tayong naabutan na rider dito na naka big bike na hindi siya sa mga tarim dumaan kundi sa Aguilar. Pero hindi ko alam kung saan banda ron, kung bakit siya nakalusot. Pero sabi niya rin na mahigpit daw sa talagang mahigpit ang bantay sa mga tarim. Sinubukan nating akitin ng party na to dahil ang sabi ng rider na naabutan natin dito ay meron daw CR dito. Pero titignan pa rin natin kung anong meron talaga dito. Wow, ang ganda. Aalis na yung rider na naabutan natin dito. Galing daw siya ng Bugalyon, tapos dumaan siya ng Aguilar, tapos lalabas siya ng Zambales, pabalik ng Maynila. Yun ang ruta niya. Gets ko na kung bakit may ganito dito. Pag fully operational na ang highway ng Daang Kalikasan, ito ay magsisilbing tourist spot ng parte ng Zambales. Kasi nga meron din siyang CR, tapos pasyalan na rin. Ang taas pala no. Doon ako galing. Kaso hindi gaano makita rito sa video. Pero ayun, taas pala nun. Ganda rito sa taas. Ang ganda. Ay, doon po pala dadaan. CR. Oh, CR nga.
Matagal tayong napatambay sa lugar na to at kailangan na nating umalis para matuntunan natin yung hangganan ng daang kalikasan. Sobra akong nag-enjoy dito sa pagpunta rito sa daang kalikasan. At kahit nakakapagod, talagang may enjoy mo yung paligid mo. Malamig. Naobserba natin yung parte rito, yung semento niya, parang durog na. Parang matagal na siya. Narating natin yung unang ilog na tatawiran natin kasi dalawa daw to sabi nung nakausap ko. Medyo matarik ulit yung pagdaan dito na malubak. Okay, narating na natin yung pangalawang ilog at dito ay tatawid na naman tayo. Okay, simentado ulit ang dadaanan natin. Welcome, Barangay Ginabon. Okay, narating na natin ang Barangay Ginabon, Santa Cruz, Zambales. Marami na tayong truck na nasasalubong sa parte na to. Okay, narating na natin ang Barangay Gisgis, Santa Cruz, Zambales. Pupunta pa sana tayo sa pinaka-highway, yun nga lang napansin natin na masyadong maraming truck na nagta-traffic dito sa Barangay Gisgis. Tayo ay a-attend pa ng kasal. Kung kaya't kailangan na nating bumalik sa mga tarim. For the record, ang mga tarim ang bayan ko page ay nakarating din sa wakas sa Santa Cruz, Zambales, Bayad ang Kalikasan. Maraming salamat po ulit sa ating butihing Mayor Jensen Biray Bentinilla sa opportunity na makarating ang mga tarim ang bayan ko page sa Santa Cruz, Zambales.